So, itong hearing na to ng Blue Ribbon Committee, this is something that I wanted to highlight din. Tinanong kasi dito si Vince Dizon. Yan. About dun sa mga nangyayari. 2 linggo. Na nairita ako kasi 2 weeks pa lang nandito sa DPWH si Vince Dizon. Pero ganito yung mga tanong ni Marcoleta. Ito. Pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, 1 milyon na contractors at mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita natin nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo. Kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, naipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailangan tama malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang project monitoring system na dapat ay gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS? Ano yung MYPS? Ayan. Itong part na to ni Marcoleta, ang dami niyang sinasabing jargons na abbreviations. Alam niyo ba yung ganito? MYPS, alam ba yung ganito, ganyan. Sunod-sunod. Unang-una, paano malalaman ni Vince Dizon yun? Bago pa lang siya. Ngayon lang siya nakatungtong ng DPWH. So, most probably, hindi niya pa alam lahat yan. So, parang etong si Marcoleta na off lang ako sa kanya na nagmamagaling siya masyado about some stuff tungkol sa DPWH. Parang naging condescending siya kay Vince Dizon na bakit hindi mo alam to 'Di ba? Ang daming trabaho, ang dami nang ginagawa ni Vince Dizon. Yung proposal sa budget ng DPWH, in-overhaul niya. Ni-review nila for several days lang dahil kailangan na sa hearing ng Congress. Inaasikaso niya pa yung mga kaso ng mga DPWH officials na may kinalaman sa flood control. Nag-check pa siya ng mga substandard ghost projects, yada. So, ang dami. Tapos, tatanungin mo ng mga ganun. Diba? Tama. Ito po yung, ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng multi-year year project programming. Scheduling. Yes, ito po yung si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Alam po niyo yung Survey 123. Ano yun? Hindi ko alam. Oh, di ba? Alam ko po. Ang dami niyang sinasabing terms. Hindi ko po alam. Alam po niyo yung SDM4. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap at mga butete lang, ako. Di ba? So, edi ikaw na may alam nun, di ba? Right? Hindi mo naman kailangan sabihin, alam mo ba yung ganito? Alam mo ba yung ganyan? Eto, alam mo to. Oh, parang sinasabing, ba't hindi mo alam? Ikaw yung DPWH secretary. Parang ganun Right? Yeah. Hindi dapat ganun. Anyway, hindi naman ako senador, hindi rin ako lawyer. Ito kasi si Vince Dizon, of course, I respect what he has done, like for this admin, past admin. Kaya lang mapapansin mo rin sa mga interviews ni Vince na masyado siyang glazer ni BBM Ni BBM. Like kada interview, lalo na yung recent interview with Karen Davila na panood ko. May mga questions si Karen doon na hindi mo naman na kailangan pahabain. Like, she just needed answer from Vince Dizon. Kaya lang, laging nag-i-end yung phrase sa, ito po, dahil po galit si BBM, hindi po marireveal ng lahat ng to, kundi dahil kay BBM. Laging doon nagtatapos yung mga statements niya. I mean, totoo naman, dahil kay BBM. Kaya lang, nagmumukha na siyang hindi na siya, artificial na siya Like, masyado ang parang dick-riding kay BBM So, parang sa tingin ko, tia-target siya, like, ito, politically, yung political play ni Marcoleta, kaya siya, tia-target niya si Vince Dizon. Yeah, that's true. Pag pinanood mo nga naman talaga si Vince Dizon, gano'n naman talaga siya. Kasi, ito po kasi ang utos ni Pangulo na kahit saan mapunta to, kahit where evidence will lead us, ganyan. Wala tayong sasantuhin dito. Laging gano'n diba? Laging binabanggit si BBM. Yeah. But, I mean, understandable because I think he is one of the most trusted person of BBM ngayon Kasi nasa DOTR siya, di ba?
From DOTR, hinatak pa siya. Kasi sa totoo lang, malaki rin utang na loob ni BBM kay Vince Dizon. Why? Si Vince Dizon ang nagdala sa kanya na sumakay ng MRT, LRT. Diba? Usually, hindi mo ginagawa ni BBM yun eh. Yung pagpunta sa mga schools, na chine-check niya yung mga facilities ng iba't ibang school. So, I think, malaki rin talaga yung naitulong nito sa image ni BBM. So, ngayon, nagbabank on sila doon sa ginawang expose ni BBM about the flood control. Na siya yung head ng DPWH. Yun nga lang, talagang ang hirap ng trabaho niya. Kahit naman sino. Ako, hindi ko kaya yung ganung ginagawa rin ito ni Vince Dizon na ganyan na bigla ka lang dinala dyan para sirain yung tapusin yung corruption sa isang department. Budget season pa. Oo, pero gusto ko yung dito, approach ni Vince Dizon. Parang pag di niya alam, tatanong niya lang, wala nang diba? nang paligoy-ligoy. No fuss, Ayos yun. Hindi ko po alam. Kakasabi lang po ng staff ko sa akin. Ito daw po. Di ba? Honest naman. So, yun lang. Yun yung isa sa mga nabuisit ako na